Grams. Anyone? Ikaw may maestro sir, ikaw may sulti sir. Okay, so sa kining shear and moment diagram na introduce ta nini sa subject nga ko ano, katong strength of materials. Nga di usab na siya pag-discuss sa theory nato nga subject. No? O yung mo sa muli kung tinuod yung agwisulting. Kaya basing absence at mo ni pag-discuss ni yung shear and moment diagram na dako na nga problema. So sa ang atong nagkatunan, we draw the shear and moment diagram for beams. Ang load is stationary or static, no? Diba? So, ang load na to fix or ang iyang position is fixed or permanent. Then we draw the variation of the shear and bending moment along the beam. So kanto nga mga nakatuna na to, magamit na to kung ang load is static, no? It does not help us very much if we consider moving loads. Okay? For example, ang question, no? Narita kay doon na may tulo ka types sa influence lines or diagrams nga itong tuna, no? We have influence line for reaction, for shear, and for bending moment. Okay? So muna siyang tulo ka types sa influence line ay importante sa atong subject sa bridge design. So panalitan sa reaction, we consider here a simple span. So natay support diri, no? Simple support at the left end R1 and a simple support at the right end. Reaction dia R2. So suppose we consider a load. In this case a unit load, no? So kaning unit load wala na siya unit, dili ni siya kilonewton, dili newton. It is simply one dimensionless, no? Muna gitawag na to siya unit load. Dili kilonewton, dili newton, dili wala siya unit, okay? More ni gitawag unit load nga unit. Ha? So it's simply one, no? A numerical value of one without any dimension or unit. So pananglit natay unit load which will move from one end of the span to the other. Okay? Now of course if that is the case, as the position of the unit load will vary, ang atong mga reaction mo change, no? Dili permanente ang value sa atong reaction, di ba? Panalitan ang value sa reaction kung mao ning position sa unit load, dili pareha kung ang unit load naa na dire, no? So unsa may kuha na to, ang unit load mo mugi kan dire paingon dire, unsa may atong ikusulti may tungod sa value sa R2 as this load moves from the left end of the beam to the right end. So ang value sa R2 magkadako, no? Samtang ang value sa R1 magkagamay. Okay? So ang kuan ini, we want to draw that graphically, no? So kining influence line or diagram mo ni siya graphical nga representation or interpretation of the effect of the unit load on a reaction, on the shear at a particular section or a bending moment at a particular section. So mo nang gitawag siya influence line or diagram. Okay? It shows the influence or the effect, no? As in terms of reaction, shear, or moment as the unit load moves from one end of the span to the other. So ang atong experience sa previous na subject, no, ikan sa strength mechanics pa tuta una nagkaton sa pag-compute ng reaction, magamit ato na diri karon, no? Pero kaning position sa unit load dili na ni siya fixed, dili siya stationary, no? So it is located at a distance x from the left end. So that in constructing influence line or diagram, you select a reference point
So usually it is the left end of the beam or the right end can be used as reference point. Mao na say convenient nga mga reference point ang isikatomoy sa beam. Pero that is not an absolute requirement. Kanunay good either left or right. Pwede sad nga intermediate point along the span can be used as reference point. So to mapilit ang reference point, that is arbitrary, no? Depende ra na nato, depende sa unsay atong gitan-aw nga mas efficient, no? Nga maka-attain ta sa atong purpose. But for now, let us use the left end as our reference point. Kay pabor sa tuo ba, no? Pabor sa tuo. So, move ka from left to right. Pabor sa tuo, just like you write from left to right, di ba? Kamong mga kita, sa walhon ka tuohon, mga gina, suwat mo ka from left to right. Pero doon na yung mga culture ng ilang pagis pagsuwat from right to left, no? Diba? So, naglisod kagbasa niya na. Kaya huwag man tamaanan, no? So, nga rin lang ta sa anad ta, from left to right. So, we use the left end as our reference point. So, ang distance or ang location in a unit load from the left end is specified, no? By the distance x. Okay? Now, kaning x mo vary ni siya, no? So, when the unit load is at the left end, x takes a value equal to 0. When the unit load is now at the right end, then x takes a value of L. In this case, for our discussion, let us just assume that L is equal to 10. No? Pagala na itong value para sa iyon pag-compute. Kaya Excel, di mo siya ka-compute o value. No? So, ang limit sa x na to, ma-identify na to, no? From 0 to 10. Okay? So, pag kaning x, maginatin natin. Ikan diya, 0 diya, padung diri mo 10 siya, no? So, mubari siya, it locates the unit load from the left end. No? So, kung ang unit load is at position x from the left end, what is the value of R2? How do you solve that? Kung ang unit load na nga position, bilang may value sa R2? So, na pag-solve? Moment ka about R1. Di ba? So, let's do that. So, taking moments about R1, so you have 1 times x divided by 10. No? So, muna siya nga itong R2. So, ang equation sa R2, you have 1 times x or simply x, then i-divide mo sa 10. Sama, naka-follow mo o wa? Tingog lang kung wa. Kaya atong detalihon pa yun. Sabot mo, anong na x over 10? Yuhu! Mura mga sa mga bang murag na shock sila. No? Ha? Ano mo na? So, ato rin gamit niya moments about R1. Di ba? Take moments about R1 equal to 0, you have 1 times x equals R2 times 10. So solving for R2, you have 1 times x divided by 10 or x over 10. Okay? Okay, day? Ikaw si Red Riding Hood. No? Red Riding Hood. Mahiling na kay Hoodie, no? Kay Tugnaw dito. Kami diri usay pag-abot, hindi lang nag-awar sa mga magpurog ng bidre. No? So x over 10. Now, what about R1? Saan man sa ito pag-solve sa R1? Well, after solving R2, there are two ways by which we can solve R1. Diba? You can use summation vertical equal to 0 or summation moments about R2 equal to 0. No? So, bisagasa na, pwede, no? Anyway, gamit lang tayo hapog moment sum. So, pila man diri? R1 equals? So, you have 1 times 10 minus x divided by 10. Okay? So, simplifying that, you will have 10 minus x. 10 minus x. Divided by
Divided by 10. Asya. Or, kung ato nang i-simplify, that will be equal to 1 minus x divided by 10. Okay? Pwede i-simplify nimo, pwede sa dili na lang i-simplify. No? Pero mas chuy man ang tanawang ko kung i-simplify. Kasi gambit nito mga zebra. Ha? So, muna dire, no? So, we now assign values of x. So, depende ra na to kung sa kapino atong imuon. Now, in this example, no? I just use nga 0.2 nga increment, 0.2 L. So, starting at 0, 0.2 L, 0.4, 0.6 up to 1 L. Okay? So, nga itong L10, so we have equals. Kani siya, multiplied by kaning L nga 10, yung fixed reference na to na, no? Okay, so ato ning tangan o decimal siguro. Na-drag na to dire. Uy, ano man yung mao na ito. Na L. Ha? Anyway, so kuha na lang yun dire. Ato na lang yung i-type. Ha? So, actually, pwede result nga plus 2 na lang, no? Plus 2 na lang. Ano na lang, no? Di ba? Okay, 0.2L man, ang ating increment. Pangutanag, ano na ibag yung 0.2? Dili kinahanglan, no? Ha? Dili kinahanglan nga 0.2. Pwede 0.1, pwede 0.05. Di ba? Gani, mas maayo dire nga ato ning butangan o increment, no? So mo insert insert symbol. Kaning symbol nya nga tong increment delta man na, di ba? So delta equals so siya. Kana na ulian, no? So ang delta na to 0.2, okay? So, karon kani siya, so man na to pag equation. Ha? So, of course, masugod tag 0, then equals kani siya, no? Plus ang atong delta fixed reference, no? Times kaning 10 fixed reference at. Okay, so kani at least wala to Dr. Riva, no? Ato yung ano manam. Okay, balik ka sa atong drawing para ma-relate na to ning atong competition sa atong drawing. Now, ang equation sa R1 na to is 1 minus x over 10. Okay? So, we have equals 1 minus x na to divided by span nga 10. Ika ng 10 mo ng span. Fixed reference na, no? So, then drag it down. You'll get the different values of R1, no? Ano yung values R1? So, sa may pasabot na yun nga kung ang unit load is at kung ang x0, pasabot na unit load na rin, no? So, let's borrow this one. If the unit load is at this position, unsa may value sa R1? 1. Ha? 1. Ang R1 is 1. 0. So, 1.0, no? Ang value sa R1. Ano siya, no? 1.0 na diha. And let us take upward to be positive, no? Then when x is equal to 2, so pasabot ng unit load na dire, pilang may value sa R1? 0.8. Ha? Pila? So base sa tong na-compute, 0.8. 0.8 na dire, no? Kung ang unit load na dire, pila yung value sa R1? 0.6. Yeah, no?
Kung ang unit load na anadere nga location, pila na may value sa R1? 0.4. Kung ang unit load na anadere, ang atong R1 is 0.2. Then when the unit load is now at this location, of course, one ay reaction direct, no? Because that load will be absorbed directly by R2. Na verified sa itong computation nga masiro siya, no? So kini siya nga mga points mo ning gitawag na tong mga influence ordinates. These are influence ordinates. Okay? Ordinates kay naraman siya sa vertical axis, no? So kung ato na siyang i-plot, then we connect the points plotted, mugawas nga ingon ini, no? So kana nga line mao na gitawag na tong influence line. Okay? So looking at the influence line, you can see that as the unit load moves from the left end of the span to the right end, the value of R1 decreases from 1 to 0, no? At a constant rate. Okay? Kaya naman sa siya kagamay, no? Diba? So nindot ng influence line, no? Kaya usara ka diagram, makita nimo nga amo din ni variation sa kwan. Magkaanam day kagamay ang reaction diri sa left end samtang ang load magpaingon dito sa right end, no? Karon ngarita sa R2. So ang R2 is x over 10. So we have x na to 0 divided by kanang 10 mo nang span. So ato ning fixed reference. Drag na to dire. So dire ato ning hulomon, no? Unsa man saya atong napanid-an ini? So kung ang unit load na dire pilay value? Ha? Pilay value sa R2? 0. 0, no? 0 dire. Yan sunod, mahimo siyang 0.2, mahimong 0.4, mahimong 0.6, mahimong 0.8, mahimong 1, no? So kung imo nang i-connect ka na mga points, they will fall along a straight line, no? Same straight line, okay? So this is the influence diagram for the right reaction, no? So as the unit load moves from So kini at least ma-appreciate nato ni karon, no? Na as unit load moves from left to right, the value of R1 decreases from 1 to 0. The value of R2 will increase, no? From 0 to 1. Okay? So we can see here how R2 or how the reactions will vary as the unit load moves, no? How as the unit load changes location, no? So mo ni siya ang influence diagram sa tawag na itong reaction. Kana kung simple span. Okay? So kana lang una ang atong kuha mahitungod sa reaction kay doon na pa may mas nung talaga mas complicated nga case kaysa simple span, no? But for now, let us limit our discussion to simple spans. So tingali mo yung mo matay hasula ni no? Hasula. Kaya nga sula ra ba ako ra bang manghod mo nag-compose niya na, no? Ha? So na ade mi talent nga composer. Pero ako ra sang manghod ako wagi ko na nga talent. Kanta, matay hasula ni no? Daghana kompyuto na tong influence ordinate. But actually,
kung atong tanahon, ang kinahanglan nimo nini nga i-plot ang endpoints raman, no? Ang 1 dire ug ang 0 dire, then you just connect that by straight line because you know that the equation here is linear. Di ba? Linear man. So, how many points do you need to determine a line? 1 or 2? Or do you need 3? Ha? You only need 2 points, di ba? To draw a line. No? So, dili kinanglan nga mo plot yung point A, point C, plot mo tanan. Kaya dugay kayo. So, you need only to plot 2 points. And conveniently, we use the endpoints. So, i-plot mo ni 1, 0 dire, connect na ng line. Then, the intermediate value can be computed by interpolation. No? Okay? Mao sa dire. Mo i-plot dire 0 ra 1, connect na lang straight line. Nga naman, kay ang equation dire is linear. No? Now, kini siya linear ni siya kay simple man ang span. For multiple span, ang atong nakita na to, ipakita ni Engineer Dukay before, no? Nga mukurba na siya, di ba? So dili na linear ang iyang relationship. Okay? So nakuha ba ni? Influence line for reaction. Okay, karon nga rita sa shear. Ako na yung hulamon kutob siguro na rin, no? Okay, mao gihapon mag-drawing kag influence diagram for shear. We use the same diagram here, no? Okay? So, kaning shear, asa man nato ni kumputon? Well, magpili ta, no? Pananglitan, we want to determine the influence diagram for shear at a known location, no? Along the beam. So, for example, dire, no? Hindi dire. Known na siya nga location. Dili may mo nga unknown nga location ang atong kuan of shear. So, you have a certain value, say A. So, in contrast, ang X, variable, no? Ang A is a known value. Diya, no? So, ang pamunta na pila man say kung sa may variation sa shear during a section, as the unit load moves from left to right, how will the shear at this section vary? Just like sa reaction, no? Atong na-determine dire how the reaction varies as the unit load moves from left to right. So karon sa gusto tang mahibaw, how the shear at this location will vary as the unit load moves from left to right. Now, for shear, evidently there are two cases. Marag nahod ka na tag-space, no? Ato na lang dadun sa sunod na page. Yan, no? So, doon ay duha ka cases na yun na atong ma-identify. Ang first na case is when the unit load is located to the left of the section na atong i-analyze, no? So here, X is less than A. Di ba? So when X is less than A, that means that the unit load is located to the left of the section. Remember, nga mo na siyang section nga interesado ta, may baog pilay variation sa shear. No? Okay pa mo diha? Kasi gutom na mo kay baba mo snacks, gutom tag last 3 dere. Ha? Yung tanaw na ko, mura na ko miswa. Now, ikaduha nga sitwasyon, ang unit load na to na diri sa
kining right, no? Right of the section. So, how do you express that? Ang x nimo will now be greater than a. Diba? So, nga rin x greater than a. Okay? Now, pag-compute sa shear, kung sa ganito equation, pag-compute sa shear, na itong nakatunan, WL V equals what? WL over Uy, 2. kapoy na maguna-una, no? WL over So, ang pag-compute sa shear, ang sa reaction, sa mission, moments, di ba? Left, mission moment, right, di ba? Shear, so ang pag-compute. Sa mission, forces, di ba? Sum kag forces, sa man tani pagkuaning sum, ha? Ingon na lang. Sum forces, pwede left, di ba? Pwede left. Left na, no? Pwede sad. So, pala what? Pwede sad right, no? Summation right. Di ba? Tingog sa mo daw, ingong sa, yes sir! At least may baho kong nagmata pa mo diya. Kaya kung nalay katikaw-tikaw diri. Oh? How? Kumanda na to, ha? O atong i-recall. Kung mugamit ka nining summation left, summation forces left, unsa may rule of sign? Ha? Unsa may rule of sign? Upward, positive, negative. Ha? Kung ano eh? Kung summation left, summation force left, upward force, positive, negative shear. Positive, no? Saan mo to? Ha? No? Ano ang nagbinak na siya? Oops. Okay. Importante niya, ha? Sa iyong tasahin, mayayay na sa tanin eh. Now, kung upward positive, nagpasabot nga ang downward, ang downward, positive yapon. Nangita lang yung sakit sa lawas. Ang downward, negative, di ba? Negative yung downward. Minus ni siya. Muna yung rule of sign. Now, kung right nga free body mong gamiton, sum up kag forces nga to sa right nga free body, kung saman, maura ba gihapon ang rule of sign o mausab siya? Kumusta man ang inyong katunan sa strength of materials, shear and moment in beams? Mabali, no? Oh. So, kung right imong gigamit, ang upward, negative, ang downward na sad mo ay positive. Di man eh, yun eh, kaya rule of sign man eh. Saan po class eh? Oh, equals man. Saan mo class? Saan yung class na bit? Adi araw na iskilid. Okay, so remember the rule of sign, no? That's important. Kaya ni Amatas Pilipinas mo ni sundo na to, no? Drive ka, keep right. Dili may mong counterflow ka, no? Nag-discluido ka mo na kisay motor dire. Ay mong sige counterflow. Bangkaan yung sulod na mong balitaan, tiang na ka. Sige ka counterflow. Mo ni siyang rule of sign, ha? So sa atong computation, ayo paghimog-imong kaugalingong rule of sign. Pero hindi ako masuro na sir. Ikaw na sa check sa imong papel. Sabot man tanga mo ni atong rule of sign, di ba?
Kani siya conventional kani. Ito pa dili gud absolute nga kanu kinahanglan gud ingon ini, but this is for convenience. Kinahanglan magsabot ta sa ka community, no? There should be some rules that we need to abide by in common, no? Okay. So, mo ni siya pag-compute to sa share. Okay. So, kini influence diagram 4 sa may atong label nini. Ingon tag share. So, share. So, may type nila. So, share. At X or A equals small letter, no? A equals. Now, for the sake of explanation, no, or illustration, let us have a value of A. So, bilang maka 3 lang, no? 3. Kira mo diya? Okay, so let's try to draw the influence diagram for shear at a section located 3 meters from the left end. So, ang A na to 3. Okay? Timana na to, nga dunay duha ka instance. Nga atong i-consider, no? When the unit load is located to the left of that section, and when the unit load is located to the right of the section, no? So, kuantag table dire, no? Pwede masad nga sumpay lang ta dire, no? So, kini dire mo ni siya ang column sa shear. Shear. Okay? Or more precisely, may tag shear at A. 3 meters, no? Okay? Kawan, okay pa? Kung gusto lang mong uli, sabi lang muna uli, oy, mura mong grade 1. Ating bata grade 1, sige lang kuna ano sa mong uli. Asa uli? Okay. Karon, ganita, no? Ang atong X, o ang atong A is 3. Asa mo na dapitang 3? Left. Insert ta dire, di ba? Insert ta dire. 3 meters, no? So, na ma-appeal sa itong ihap. Kiniya. Okay? So, this is X equals A. Kuha na to. Wala pa siya. Okay? 3 meters, no? Kung ingon na 3 meters, pila may R1? 7. Ha? 7. Pila yung R1? 0.7. Pwede rin i-drag siguro, di ba? Pwede na ba? Oo, mga lagi, pwede rin i-drag. Yeah. Pwede rin, pwede rin i-drag, no? Kana kung ang load na agyod sa tungod yun niya na agawan, no? Okay, ato ni silang i-center para suwi tanahon. Tingali, ato lang butangan o mga border. Para di ta malibat pa, no? All borders. Okay? Okay. When the unit load is at X equals 0, pila may shear dire? Ha? Ato ni Bobos, no? 0.7. So, unsa man? 0.7. Ano ba? Ingon din ang atong technique, no? Ano siya yung technique, ha? Although pwede ka mo gamit summation left or summation right, no? Just adopt consistently this rule of sign. However, we want to make our solution fast. Okay?
So atong gamiton ang simpler nga free body, no? Nya asa may simple, mas simpler nga free body. Ay kini dire, duha man ni ka free body. Naay free body mo ning section, di ba? Naay free body to the left. Nag-warning. So naata ni nga free body. Niuot na, no? Ito yung ilong dito. Mao nang left free body. Ang right free body, kani siya, di ba? So asa may masayon? Kini nga free body o kini nga free body? Yung sa may imong nganong ingon mangga nga masayo na. Sa may imong criteria. Sa may imong basis. In distance. Well, sa left free body dunay duha ka forces, di ba? Ang R1 ug atong unit load. Samtang sa right nga free body, ang R2 ra. No? Oh, napadar. Wala ang unit load. O masayon tong tuwa sa right. Di ba? Masayon. Sa ato ba, as long as x is less than a, better to use this free body. No? So, mo ni siya atong chikana, kay mo ni siya atong gamiton. Okay. Although, sa ako nagikingon, pwede man yun left, either left or right. Pero mangita man tayo itong sayon. Anong matraka man yung kaya ng free body nga nandun ay duha, ka-forces. Kaya may free body nga usara. Di ba? No? Now, karon in-exile na, suppose the unit load is now beyond, no? Beyond this section. So, doon na sa tayo duha ka free body diha, no? Kani nga free body, man na to, kung pas mo tag section, no? Sa tong atong evaluate ang shear. O, kini nga free body. Okay, no? Okay. So, nianang duha ka free body. Asa may masayon? Ang left na karon may sayon, di ba? Kaya unit load tuan naman sa right. Di nga rin ka sa left. Kung unit load na sa left, nga rin ka sa right. Okay? Sa ato pa, kini siya morning atong gamiton. Okay? So, atong markahan, no? As long as your x is less than a, you use what? Right. Kung sa right, ang shear rin pila man. Ang shear rin pila. So, ang atong kinahanglan ng R2, no? So, asa man na dapita? So, dire, no? Ang to dire. Ato ning tangan o field. Now, kung mulapas na, nga rin naga sa kani siya magbutang taog kanang x equals a. Kung ang unit load na agad ibabaw na lang ka point, di mo kakakuan sa shear niya na, no? Makuha na mo shear kung unit load either left or right, no? Of that location. Diba, inumdo mo kanang nalitan ko haon tani nga diagram. Balik ta sa static loading, no? Para makasabutan ini. So, static lang ang loading ha, dili na siya moving load. Okay, kay load ya. Sample 1. Yan kani siya 3. Ini-drawing nimo sa shear diagram ni ini. Kung sama ng shear diagram, kung ang load ang imong i-apply diha. Ha, kung sa may forma sa imong shear diagram. Ang imong shear diagram ingon ini, no? Diya, kalit siya naog. So what is the shear at that point? 0. Ha? So may shear diya ka point. 0. Di ka katubag na na, no? It is either the shear just to the left, in which case you have an answer, this one, and either A,
or the shear just to the right. In this case, the answer is this ordinate. But exactly at that point, wala, no? Huh? So, it is either just to the left or just to the right, not exactly at the point. No? Or the section. Ha? Mausa ni dire. Kaning x equals a na to, kung mag-shear ka, wala kayo na siya meaning, no? So nga rita sa x, ining less than a. O may yung tag just to the left, no? So saan man nato na pag mathematical kuan baka ng just to the left. So ano na nimo pag identify? Plus na. Just to the left. Agi na mo ng calculus, sama ng infinitesimal distance to the left. Plus. How do you express that in mathematical notation? Ha? Plus lang. Uy. So, sa ito ba? Kini 3? Just to the left man. Minusan ni mo. Pila yung minus? 0.01? 0.001? Minusan ni mo dx, di ba? Kung na siya just to the left. Kung niya mo yung just to the right, the 3 plus, andang sa nimo og infinitesimal distance, so plus dx. No? On the practical level, ang x na is basically 3. No? Okay, so sa 2.999999, ang sunod na 3.0000, doon ay 1 dito sa tumoy. No? So ana ang 1 sa kining liluan. No? Si kagdroig 0 ba? No? Abot na kas liluan, nga ito makamusuat og 1. Mao na siya ang 3 plus dx. Pero ngari 3 lang hapoy ating butang, no? Sa ato pa ang reaction na gyapon 0.7 o 0.3. Okay? Pero pantay ta. Ato naman yung na-analyze diri nga kung ang atong x less than a, we use the right. Diba? And right involves only R2. So, kanire, no? Muna nga itong gi-highlightan eh. Up to 3 minus dx, no? Just the left. Then beyond that, we use the left free body, which involves only R1. So, kani siya. Muna nga itong gamiton, no? So, dire, pila may shear dire. Submission forces, right, di ba? So, that is, negative of, di ba, kaya mo man siya yung rule of sign na to. Kung right yung gamiton, upward, negative, upward man eh. Di ba? So, equals negative of R2. No? Wala dyan, negative R2, niya drag na ni mo diri. Wala siyang iyang influence ordinates. Karon inigabot na to sa 3 plus dx, meaning it is the unit load is now to the right, no, of the section that is analyzed. So we now use this free body, in which case the shear here is simply equal to R1, no, by summation of vertical forces. Kunya dire kay left free body man eh. So unsa man kung left ang upward positive, upward man eh. Yeah? So just equal to the value, whatever the value of R1, no? So, one is siya ang shear. Okay? Naapa mo diya? So, balik ko na to, nga dire. So, ato na yung butangan o remarks. Para may nung ta, kung sa'yo atong gihimo. So, dire, ang right free body may atong gigamit, di ba? Right FBD. Oto, biya. Kaya ang unit load, tuwa pa man sa left, no? So, likayan na itong unit load para masayo na itong computation. Ha?
Nya karon kay dire kang unit load na naman sa right, di ang atong gamiton ang left free body na sad, no? Aron madali ang atong computation. Although sa ako ni kaingon dili gina siya absolute requirement, pwede gyud nga left kanunay imong gamiton. Di ba? Pwede sa left kanunay imong gamiton, but you have to deal with two forces rather than one. Eh, pwede naman nga R1 minus 1. Di ba? Pwede naman. Pareha naman nag-answer sa negative R2. No? Okay? So, at x equals 0, ang atong shear 0. So, pati na dire, 0 ni siya, no? So, ato na i-plot dire. Ang hulang tag, kining projection lines, no? So, 0, sunod yung tangon. Maklaro pa ba ninyo diya? Ano ba nila nakasum in? Yan sunod, negative 0.2. Di ba? Basa mo na natin i-plot, negative 0.2. Taas. So, negative 0.2. Negative man, diri sa ubos, di ba? Bakit? Bali mo Negative man nga ordinate. Positive ordinate above the line, horizontal line, no? Negative ordinate below. Yan doon sunod, negative 0.3. Kung nga rin, ha? Okay. Oops. Yes, you. Nga rin siya, no? Nga rin siya, minus 0.3. Then notice that as the unit load shifts to the right of the section, the shear jumps, no, from negative to positive. So there na, no? Anong appeal mo siya punit? Ano siya, no? So kani positive 0.7. Okay? By the way, sa 4 naman dahil, no? Ang 3 nakara dire. Pa diri ang 3. No? So kaning 0.3 na diri. Ya kaning 0.7 na sa diri. Okay? Then next you have 0.6. So kana diha, no? Then followed by 0.4. Sa sunod, 0.2. Okay. Then, last coordinate, we have 0. Yeah, no? So, let's connect the points. So, i-connect na to. So, there is 0. 0.2, 0.3. Yung saka dito 0.7. Then 0.6, 0.4, 0.2 niya 0 dire. So this is our influence diagram, no? For shear at A equals 3. Karon kung ato ni siyang i-superimpose, no, ang mga influence diagram sa reaction, kabantay ta nga doon ni siya ay pattern which will make the construction later of influence line for shear much easier. Ito na niya papaso, no? Kay bawa naman tayo na. So kabantay mo nga kani siya nga kuan na diha, no? Gawa na lang na siya may scale. Ha? Pero dire, nasa ubos, no?
Kunya kaning 0.7 plus 0.3 or 0.7 minus negative 0.3, you get 1.0. Okay? So, naadari ang unit load, di ba? Difference sa kuan. Ang difference nining duha ka influence ordinate is always 1. So, 0, 0.3, ang kinahanglan rin ini nga atong i-plot, although kaban nga rin siguro daghan tag i-compute ng ordinate, but ang necessary rin ini nga atong kuan ng ordinate kana siya sa endpoints, kanang 0.3, then we plot 0.7, and then kaning 0, no? Mura na siya kinahanglan nato nga i-plot. Then we just connect the points plotted by straight lines, no? Okay? So, mo ni siya ang influence. So, let's do the interpretation. So, what does this diagram tell us? Magbantay ka na ng tell us kay tagakan ka, katol ra ba na, no? Kapit ng time. Okay. Okay, so atong padagan-daganon ang unit load, ha? Left to right, no? So, kung unit load na dere, tilay shear dere, 0. As we move the unit load here, ang shear dere is negative 0.2. Abot dere sa unit load, no, just to the left, negative 0.3. Silo lang jutay niya, 0.7 na siya. Ngari ang unit load, 0.6 ang shear dere. Dere ang unit load, 0.4 ang shear dere. And dere ang unit load, 0.2 ang shear dere. So by looking at the influence diagram, we can see how the shear at a particular or specific section of the beam varies, no? As the unit load moves from one end of the span to the other end. Diba? Pananglit, mukuanta at x equals 4. Kung sa way ato i-expect nini. Muning kanindot nini, kaysa yun na lang, makakonstruct na kagusa, ang uban ng mga influence diagram for shear, dili na kayo lisod, formahon. Okay, so imot influence diagram at A equals 4. So, kung ingon tag at A equals 4, so kani ato na ni siyang iatras diha. Diba? Nya kani awanti lang nimo diri. No? Adya. So, ang value niini dili na 0.3. Kaya mura mag-extend. Pila naman? 0.6. 0.4 na eh. No? Yan, kani, wala na ni 0.7. 0.6 na. No? Ino na na. So, panalitan at midspan. Midpoint. Narita sa kuan, tunga. Ano na lang ito, Ulman? So, narita A equals 5, no? So, that is the midpoint sa span. So, ang kuan. Kani mo, banti lang ni dire, di ba? Kani mo, atras diha. Maintaining the same slope, no? So, unsa na may tabo dire? Kani, pilay ordinate? 5. Negative 0.5. Samtang diri sa taas, positive 0.5. In fact, kani mga in-between, dili na kayo importante, kaya ma-derive naman na sila by interpolation, no? Ang importante, pag-construct na to sa influence. So, ito. So,
kana ra may importante, no? Kanang mga endpoints, ang in between, dili na siya kaya importante. Okay? So, sa ato pag kini siya nga line, gikan dire imong ipulong na paingon dito, one is siya dire. In the same way, nga speakers, gikan dire ipulong nimo dire, kani one sa ni. No? Ya depende kung asa ka mo putol diha, di ba? Asa nga section, ari pa ka nga section. Kung ngari ka nga section, ako mo ni iyang influence diagram. Kung ngari na sad ka, o ka na sa iyang influence diagram, di ba? Sa to pasayon ra, no? Kaya. Hapit na bang time na para ba tayo influence diagram for bending moment? Kaya ba? So, nanawag na inyong mama.